religious law complained that he was actually even eating with them. So, katong sinaryuha, katong pangitabua, nga ang mga tax collectors o mga grabe ka mga makasala nga mga tao, mga nanuol kang Jesus, kaya namati kang Jesus, o si Jesus nakikaon nila, mo'y di ka pungtan, di kalagutan sa mga parisiyo o mga religious leaders or religious teachers, kay nganong ingana ang gikuan ni Jesus, ingana ang iyang pagkisama. And Jesus told them a story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what he will do? Nagsaysay si Jesus og istorya, kung ang tao kuno nga naay sa kalibo nga karniro o ang isa nawala, unsa may iyang buhaton? What he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it. Siba di ba wala iyang pangitaon o iyang biyaan ang 99. O dito sa biyaan niya ang 99 nga mga karniro niya dito sa kamingawan, o mulakaw o pangitaon tong nawala nga karniro. And when he has found it, he will joyfully carry it home to his shoulders. Kung makaplagan na niya ang nawala nga karniro, malipayon siya nga bitbito niya pauli sa iyang abaga ang maong karniro. When he arrives, kung abot na siya, he will call together his friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." Kung makauli na kuno siya gikan sa pagpangita nga nakaplagan na niya nga ilang ibitbit nga malipayon ang maong nawala nga karniro, tawgon daw niya iyang mga higala ug mga silingan ug maingon, "Magkalipay, pagkalipay kamo kanako, tungod kay ako nang nakita ng akong nawala nga karniro." In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. So, ang pasabot di ay sa parable of the lost sheep is ang karniro nga nawala nga makaplagan o muuban sa nangita. Kaya na ang may nawala, pero gipangita, di po siya mukuyog o balik. So, ang karniro nga nawala, unya nakaplagan, unya muuban sa nangita, na ay kabulahanan. Atod pa, ang nangita magkalipay, o matod pa dili lang ingana, kung ang usa ka karniro, usa ka kalag, the lost sinner, ang usa ka kalag, usa ka tao nga nasalaag, matod pa kung maghinulsol siya, adunay kasadya sa kalangitan kay naamay naghinulsol. So kung naa kuno'y maghinulsol diri sa kalibutan, ang kalangitan magkasadya. Apan kung walay maghinulsol diri sa kalibutan, walay kalipay, dili magmalipayon ang kalangitan. Sumuon na nga ang tax collectors o mga notorious sinners, gipasagdan ni Jesus nga namati niya. Kay kung mamati manggod ang tao, bisan siya makasala, kung makasabot na siya, pwede siya nga mobiya sa iyang sala. Kay kinahanglan nga atong buhian ang atong mga sala para wala nay makapugong nato. Wala nay makabother nato. Sumuo na ang gusto ni Lord. So the parable of the lost sheep is kanang tao, ang gitawag nga lost sheep, mga nawalang karniro, nawalang kaliro, katong naglatagaw nga mga tao nga wala nagbali-bali sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan kung tagaan nilang panahon nga maminaw sa pulong sa Ginoo, like what the story is telling us, the tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach.
gaapil-apil po sila paminaw. Nga naman, kay gusto sila makadungog. O sa diha, nga nakadungog sila o makasabot sila, muabot sila sa paghinulsol. O kung sila paghinulsol, is magkalipay ang kalangitan kay sila man nagahinulsol. So, bisan pa di ay o maminaw ta, kung dili po ta maghinulsol, human nga kita na kuan sa atong sala, gi-convectas atong sala. Wala niya po dahil nada. So the tax collectors and notorious sinners, wala pugni ni Jesus nga maminaw. Kaya the word of God is for everybody. Ang pulong sa Ginoo para sa tanan, dili lang para sa mga isa ka grupo. The word of God is for everybody. Ang bisan kinsang maminaw, ingon ni Lord, whosoever comes upon me, ang bisan kinsang motuol nako, iya daw kuno dawat welcome. Pobre man og dato, edukado man og dili, mubo man og taas, itom man og puti, bisan unsa bisan kinsa nga maminaw niya, wala niya sa likway. Kaya gusto niya nga madakpan pas Ginoo, madakpan ta niya. Ang atong kasing-kasing makapture, ang atong una-una makapture ni Lord. Madakpan atong kasing-kasing una-una nga sa iya ta mahigugma, sa iya ta makikuyog. Di ta makikuyog sa yawa. Kaya kung makikuyog ta sa yawa, dako jud kay problema si Lord ana. Kay kabalo siya nga usabon sa yawa ang atong pagbati una-una atong sinultian atong sinaninaan. Oh, lain na kag binistihan, mura na kag di na mao. Because Satan would want us to change the way he wanted us to become. Ang tanan nga nakuanan sa yawa, mag-utro ang sinultian huna-huna, binuhatan, pati dinamitan, pati imong likes, lahi na imong likes. Utrohon gyud niya tanan, kaingana siya, gayud. Kung naapot ta sa Ginoo, utrohon pud ta niya sumala sa iyang gusto. So kung unsay atong gipakita, nagpadayag na kinsay na sa atong kasing-kasing. Hello? Because diya sa Ginoo na ay decency, decente. Dili ta murag yago, di ta murag kanang unsay tawag ana? Murag nagwala. Oh. So, ingon din rejoice, adunay pagkalipay. Rejoice with me because I have found my lost sheep. Then take note of these words here nga dito daw na ay pag-rejoice and repent. Dili gyud ang Ginoo magkalipay ug ang kaanghilan sa kalangitan magkalipay kung walay maghinulsol. Na mayngon ta nga wala man koy angay hinulsulan kay wala man koy sala. Kana lang pag deny nato nga wala tay sala na kay naagi tay sala. Ato nakita nga di mao naguna-huna tag di mao sala na. Kanang dili ta mo ilas atong sala na. Wala tay sala. So there is rejoicing in heaven over one sinner nga nagrepent, naghinulsol, and returns to God. Kung maghinulsol man gud ta, it means gusto ta mo balik sa Ginoo. Pero dili pa ta maghinulsol, it means murag dili pa ta mo tuol sa Ginoo, di pa ta mo kuan sa Ginoo. So there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. So that is the first lost, the lost sheep. Ang nawala nga karniro. So naagi mga panahon nga ang karniro mawala, masaag. Nausa may timailhan sa nawalang karniro di ay tuon. Di ba kasagara sa karniro magtapok-tapok?
Ang nawala ng karniro is siya na lang nag-isa suroy. Dili na niya kauban ang mga karniro kauban niya. So once gani mo lakaw na tagitarang isa. Di na ta makig-join sa uban karniro, di na ta makig-join sa uban nga Christian. Gusto na ta maglain-lain. Kay nalain. Kuyaw na. Atubangan sa Ginoo gi-consider na ta nga lost sheep. Nawala nga karniro. Ang nawala nga karniro, wala na sa panon. Diba? Ang nawala nga karniro, wala na sa panon. Naglahi na siya iyaha. Nisimang na siya iyaha. Nasalaak na gid siya. Naglakwat sa natagaw na siya. Wala tagaw na itong hunahuna, isa na tibailhan, nga nawa na kita. Nalatagaw itong hunahuna. Ito na dito sa lain-lain at itong hunahuna, latagaw. Latagaw na atong gusto, asa ta paingon, nga imbis data sa simbahan, naglatagaw ta. Because naagaw na sa kaaway ang atong hunahuna, natukob na. Dili na nato priority ang panagtigom nga giingon sa Lord nga naata sa panagtigom sa panimbahon. Okay. So naay gisa ingon diri mag-rejoice kung ang nawala makit-an, ang nawalang karniro nakit-an, ang nangita nagkalipay nga nakit-an o matud pa ingana ang kahimtang sa langit magkalipay ang kalangitan, ang kaanghilan sa langit kung naay maghinulsul nga tao o mubalik sa Ginoo. The lost sheep, kung makaplagan, ikalipay sa Ginoo. So, may ngunta nga, because sometimes this is misunderstood. Again, ang timailhan sa nawalang karniro, wa nata sa grupos mga karniro, ni simang nakanag, laag-laag. Sakto dili. Hello? Diba? Kung makita mo sa pastuhan, nagtipok ang mga karniro. Nagtipok ang mga karniro, nag-obey sila sa anak. Pero once gani, nga di na ta makig-join sa mga karniro, sa mga Christians, sa mga believers. Ang sa may pasabot anak, na anay talimadon, nga na anay espiritu di maayon, naka sulod. Ug ayaw ipadayon kana. Kaya sa to, ang pagtukob sa halas dili diretso. Hinay-hinayon pata niya og hinay-hinayon og swalo. Dili siya mo diretso. Tingala man ka nga, lahi naman akong utok. Lahi naman akong una-una. Lahi na jud. Once nga na, dili na normal ang imong una-una. The way na normal ka, nagdasig ka sa Ginoo. I-rebuke na in Jesus. Spirit of devourer, spirit of manipulative spirit. Pahawa. Ayaw tuguti. Kabalog kang gitukob ka naghinahinay is madlunga. Madlunga ang tumutukob, ang devourer. Ang manipulative spirit ginamanipulate. So, rejoice. Ingin sa to, adunay pagkalipay ang kalangitan. Now, another is the parable of the lost coin. The three lost in the book of Luke chapter 15. The first one is lost sheep, nawala nga karniro. Ikadua, the parable of the lost coin, ang nawala nga kwarta. Or suppose a woman has 10 silver coins. Ang babae nga naay napulo ka coins or kwarta or plata. Og nawad-an kinig isa. Mura ba ingani ba? 99 na lang or 999. Dili na ma 1,000, di mo 100, di kulang magid og isa. Would she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? Kung ang babae kuno nawad-an og isa ka coins, ang iyang napulo, nawad-an kuno isa. Dili ba daw kuno niya, pasigaon ang suga. O matod pa, iya kunong, anon ang imbalay. Sana, pugion ang imbalay, pangitaon niya ayo. Di kuno siya muundang, hanto dili niya makita.
Mm. Isa lang ka silver coin ang nawala sa iyang 10 silver coin. Isa, dili ba niya pasigaon ng suga, iya gayong tukiun, pangitaon sa iyang balay hangtod makitan. And when she finds it, kung iya na kining makablagan or makitan, well, she called in her friends and neighbors and said, "Rejoice with me because I have found my lost coin." Pero may kini, dili na sa lost sheep, he will call together his friends and neighbors. Tawgon jud kuno niya iyang mga friends and neighbors o maglipay kuno makigduyog sa kalipay. Katong lost sheep ganina. Karon na pud ang lost coin nawala nga kwarta atod pa kung makit-an sa babae nga nawalan og kwarta. Moingon kuno siya sa mga friends and neighbors, "Rejoice with me because I have found my lost sheep." In Luke chapter 15 verse 9. In the same way, there is joy in the presence of God's angels even when one sinner repents. Bisag isa lang kakalag maghinulsol, ang tanang anghilan sa kalangitan magkalipay. Isa lang, dako na kaayo para sa Ginoo ang isa kakalag nga maghinulsol kaysa daghan king kalag nga nagkalipay lang nag-enjoy apan way paghinulsol. Kalipay gid kay Ginoo nga naadyoy kalag convicted sa sin og maghinulsol. Kaysa tanan nag-rejoice nga feeling nila walay sala. Nag-enjoy na lang sila sa buhay. Hindi repent. Permi na I rejoice. Permi invite ang friends and neighbors. O i-call ang friends and neighbors para magkalipay uban kaniya. Iyang ipasigarbo nga nakita na niya ang iyang nawala. Ipasigarbo sa Ginoo nga ang nawala niyang anak nakabalik. Nakita na. In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. In Luke chapter 15 verse 10. So gusto gid ni Lord nga kitang tanan makahinuklog ug maghinulsol. Makahinuklog ug maghinulsol. Kay kung makahinuklog tag makahinulsol, magkalipay gayon ang kalangitan. Kalipay jud ang kalangitan. Nga naman, muunay gusto ni Lord. Dili kalipay sa Ginoo nga kita maglipay-lipay nga walay paghinulsol. Hello? Ang iyang kalipay o kalipay sa mga anghel nga naay naghinulsol nga mga makasala. Now, ingon ka, ay di man ko makasala. Once nga magwalit ta sa pulong sa Ginoo, mapasabot nato sa tao ang kaluwasan. O dawaton niya ang kaluwasan, gusto niya nga mag-connect sa mangluluwas. Kung ato na ang buhaton, kita na tugot nga ang kaanghilan magkalipay. May nga ito, usaw na ito paglipay sa anghel? Usaw na ito paglipay sa Ginoo? Buhata ang ingon sa Ginoo. Pagwali, para na itaw makasabot o maghinulsol silang sala. Human og wali, matod pa sa pulong sa Ginoo. Dawat sa kaluwasan. Ipadawat sa mangluluwas para makabaton og kaluwasan. Para na ay kasadya ang langit. Hello? Mura ba ini ba? Nag-recruit ka og kalag para sa langit. Kay ang yawa sige pog recruit. Sige recruit ang yawa na sa school. Pinagisagang sa diha. Tanan nga action nga iya sa dautan. That is a manifestation of recruitment sa kaaway. So kung magwali punta sa pulong sa Ginoo nga ang tao maghinulsol sa mga sala, mudawat sa mangluluwas aron makabaton og kaluwasan. Daw nag-recruit tag kalag para sa Ginoo. Naatay gibuhat nga recruitment o matod pa dili na ka gitawag og lost sheep, lost coin, but found one na
nakaplagan. So there is joy in the presence of God's angels. Even one sinner repents. Permi na ay rejoice, na ay kung na ay mag-repent na adyo pag rejoice. Asa na makita? Luke 15, wala pa nag-function? So nag-update pa siya. Okay, hallelujah. Luke 15 verse 11. This is the third one, the parable of the lost son. Ang parable sa lost son ang sabi nga may tungod sa nawala nga anak. So to illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had two sons. Ang tao na ay duha ka anak. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. Grabe, kasi kurista ning batan, kinamhuran nga anak no, ingon siya nga, pa, tagain ako sa bahin sa katigayunan, sa dili pa ka matay. Hakot siya, selfish siya, demanding siya. Kay gusto siya og enjoy ras kinabuhi. Kasagara demanding, immature. Kay sa ang mga mature di man mo demand. Hello. So his father agreed to divide his wealth between his sons, by the way. Isugod po ng papa nga iyan ang bahinon ang katiguyunan sa iyang duha ka anak. A few days later, his younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. Okay, take note of this. Ang nawala nga anak nga ang sitawag ani immature, gusto lang enjoy nga kinabuhi, dili mo sacrifice, di mo tabang. After siya sa inheritance, after siya sa panalangin, after siya sa bandi sa iyang ginikanan nga gihaguan, apandi siya gusto maghago. Kaya mahuran. Sa diyang gitagaan na siya sa bahin, nilakaw din siya. Nilakaw siya, palayo sa iyang papa, o iyang gigasto tanan iyang kwarta. Wa kit siya management sa iyang kwarta. Gasto niya tanan. Gihurot niya unsa iyang gusto. Ang iyang guna-una, ang iyang karon. Wala siya naguna-una sa iyang future. Kung nagitawag siya nga, nawala nga anak, nagwala nga anak. Wala siya naguna-una sa iyang future. About the time his money ran out, sa diyang niabot ng panahon nga nahurot niya ang kwarta katong gibahin sa iyang papa, a great famine swept over the land. Dako kaayong nataymingan pagyud nga tinggutom. Nahugtad siya kwarta, tinggutom pagyud. Pertidyong sana malasa matud pa sa terms of he began to starve og nagsugod na siya kagutom. Sa wapay tinggutom, timing nga naa siya kwarta na gigasto niya tanan. Wala siya nagunaw na future, di-enjoy na gid niya ang iyang life. Tumatod pa, hangyo siya sa usa ka farmer nga manabaho siya, isip tigbahog og baboy dito sa piggery. First time niya mo trabaho, kay nahugta na siya og kwarta. O kana matud pa nga na lolos son, nawala nga anak, naglatagaw nga anak. Kaya nga naman, gi-enjoy lang niya iyang life. Gusto lang enjoyment, no sacrifice. But life on earth is coupled with sacrifices. So, nagutman siya, timing pag-urot sa kwarta, tinggutom pag-yun. Naghangyo siya, makatabaw siya sa tag-iya sa pigiri, kung tigpakaon siya baboy. Ang mao nga, anak nga batanon, gigutom na pag-ayo, o gani sa ang kagutom, kay tinggutom, magitong panahon na, halos gusto na lang niya